Praise the Lord everyone. Kanina po ay nung pagkagising ko, habang ako po'y nagpupuri at nananalangin, nagtanong po ako sa Panginoon kung ano yung message na gusto niyang i-share ko sa inyo sa araw na ito. Then binigyan po ako ng idea ng Panginoon kung ano po yung message na i-share ko sa inyo ngayon. At itong mensahe na ibabahagi ko, ito po'y part ng first rapture dream ko. Ito po'y tumutukoy doon sa asawa ni Lot. Kung ano po ba yung ibig sabihin, representation o kahulugan nung patungkol sa nangyari sa asawa ni Lot. So i-share ko po sa inyo ngayon, mga kapatid. Doon kasi sa rapture dream na yon, to make the story short, ay na-rapture na kami. Marami pong na-rapture nung time na yon. At habang nandun po kami sa Alapaap, gaya na nakasulat sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, habang nandun po kami sa Alapaap, habang kami po'y nagpupuri, habang hinihintay ang Panginoon, ay bigla po akong nag-worry. Bigla po akong nag-worry sa mga bagay na nandito sa lupa. Inaalala ko po yung aking mga mahal sa buhay, yung aking anak at ang aking asawa, aking mga kapatid, aking mga kaibigan. Bigla ko po silang naalala at doon nagsimula po akong mag-worry. At nung time na yun ay bigla unti-unti po akong bumabagsak pababa, no? Doon sa dream na yun. At hanggang sa tuluyan na bumagsak ako at nakita ko yung mga tao na yun, mga Christians na naiwan at saka yung mga unbelievers na nagtataka sila kung ano yung nangyari. At yun, nung pagkagising ko ay talagang binulay-bulay ko, anong tawag nun, yung nag-meditate ako dun sa about yun sa dream na yun. And then siguro after 1 month na pagbubulay-bulay ko, nangusap po ang Panginoon sa akin at sinabi niya po na kagaya daw po ako sa asawa ni Lot. Ngayon, pag-aaralan natin kung ano ba yung ibig sabihin nung mensahe patungkol daw na gaya daw ako sa asawa ni Lot. This message is for everyone, not only for me but for everyone, yung mga Christians na mga hindi seryoso or mga lukewarm. This message is for everyone, for every Christians na nandyan ngayon na nanonood sa video na to. Kung pag-aaralan natin yung character ng asawa ni Lot, mababasa po natin dito po sa Genesis chapter 19 verse 17. Sinabi po dito, 'di ba, may dalawang anghel na bumisita doon kay Lot at binigyan sila ng mensahe na itong Sodom and Gomorrah ay sisirain na ng Panginoon, bali pupuksain na sa pamamagitan ng apoy at asupre. At binigyan sila ng instruction at ito yung sinabi. At nangyari, nang sila'y mailabas na nila, ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o huminto man sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa mundok, baka ikaw ay mamatay. Sinabi doon, itakas mo ang iyong buhay, umalis ka doon, huwag kang lumingon pabalik. Kumbaga, huwag mong lingunin yung nasusunog na syudad o huminto man sa buong kapatagan. So yun yung instruction ay binigay sa kanila. At ito yung ginawa ng asawa ni Lot. Dito po sa chapter 24 and 24, 25 and 26, dito makikita natin kung ano yung ginawa ng asawa ni Lot. Nang magkagay, nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomorrah ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At ginunaw niya ang mga bayang yaon at ang buong kapatagan at ang lahat na nanganganahan sa mga bayang yaon at ang tumutubo sa lupang yaon. Datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. So nung lumingon siya,
lumingon siya pabalik. Kumbaga, 'di ba, inutos sa kanila na huwag lumingon. Pero lumingon siya. Paglingon niya ay naging haliging asin siya. So kung ating pag-aaralan, ano ba yung ginawa ng asawa ni Lot? Bakit siya naging ganon? Well, dalawa po ang aking nakikitang dahilan kung bakit nagkaganon, no? Una, she is disobedient. Nung inutusan sila na wag lumingon, kaya lumingon talaga siya. So it means dinisobey niya yung utos. At ang pangalawa sa nakita ko ay yung puso niya ay nandun pa rin sa city. Kumbaga kaya siya napalingon dahil yung puso niya ay nandun pa rin sa city. So yun yung dalawang nakikita ko na I believe na ganun din yung mga nangyayari ngayon sa mga Christians all around the world, no? Marami sa atin ngayon ang kagaya sa asawa ni Lot. Sodom and Gomorrah represents slavery of sin. At yung pagpatakas sa kanila represent salvation that comes from the Lord, right? So tayo mga Kristiyano, marami sa atin yung kagaya sa asawa ni Lot. We are disobedient, right? Marami sa atin na disobedient. Nung time na hindi pa natin nakikilala yung Panginoon ay alipin pa tayo ng kasalanan. Kumbaga nasa Sodom and Gomorrah pa tayo. Alipin pa tayo ng kasalanan. But nung nakilala natin yung Panginoon, tinanggap natin si Lord Jesus as our personal Savior, our King, our Deliverer, ay pinalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. But marami sa atin ay patuloy na kumbaga ang puso pa rin natin ay nasa sanglibutan. Karamihan sa atin ay patuloy na binabalik-balikan yung ating old self na separate from the Lord. Binabalik-balikan pa natin yung time na kumbaga alipin pa tayo ng kasalanan. Yun. Sinabi nga dito sa Romans chapter 6, datapwat salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan. Nung hindi pa natin nakikilala yung Diyos, tayo alipin ng kasalanan. Kumbaga andun pa tayo sa Sodom and Gomorrah. But nung nakilala na natin ang ating Panginoong Jesus, tinanggap na natin siya sa ating buhay, yun, niligtas na tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan. But marami po sa atin na patuloy na bumabalik-balik sa kasalanan dahil yung puso nila ay malayo pa sa Diyos. Yung puso nila ay nandun pa sa sanglibutan. Kumbaga yung puso nila nasa Sodom and Gomorrah. Bakit nga ba natin binabalik-balikan yung kasalanan? It's because there's a pleasure in sin, right? Talagang may pleasure sa sin. Masarap ang kasalanan. Masarap gumawa ng kasalanan. May pleasure sa pornography. May pleasure sa drugs. May pleasure sa anumang klaseng bisyo. May pleasure sa sexual immorality, etc. Talagang sa sin, sa kasalanan, may pleasure. Kaya karamihan po sa atin, though niligtas na tayo ng Panginoon, ay patuloy pa rin bumabalik-balik sa kasalanan dahil may pleasure sa kasalanan. Bilang isang Kristiyano, ano ang dapat natin gawin? The Bible says in Colossians chapter 3 verse 1 hanggang sa 3, sinabi dito, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas,
huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. So simula nung tinanggap natin si Jesus, huwag na nating balik-balikan yung old self natin. Kumbaga spiritually dead. Spiritually dead means separate from God. Yun ang ibig sabihin ng spiritual na kamatayan. So nung una hindi pa natin nakikilala yung Panginoon, ay patay pa tayo sa spiritual. So nung nakilala natin ang Panginoon, tinanggap natin siya as our personal Lord and Savior, bilang isang Kristiyano, ay sinabi nga dito sa Colossians chapter 3 na seek those things which are above, where Christ seated. Dito naman sa verse 2, set your affection on things above, not on things on earth. Hanapin na natin yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Anong ibig sabihin nun? Read your Bible and pray. At saliksikin mo yung salita. Kilalanin mo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. At gawin mo ang kanyang kalooban at ang kanyang mga utos. Yun ang ibig sabihin nitong Colossians chapter 3. Mensahe ng Diyos sa atin ngayon ay once na tinanggap na natin siya, huwag na nating balikan. Huwag na nating balik-balikan yung kasalanan. Atin ang ilagak ang ating puso, ating pag-iisip sa Diyos. Hanapin na natin siya ng ating buong puso, ng ating buong pag-iisip, ng ating buong lakas as a Christian. Nang sa gayon, pagdating ng rapture, ay lahat tayo ay dadalhin doon sa kaharian ng Diyos. So yun lamang mga kapatid, ang mensahe ng Diyos para sa ating lahat sa mga oras na ito. Kung ikaw na hindi pa nakatanggap sa Panginoong Hesus, ay tanggapin mo na siya. Pwede mo siyang tanggapin sa simpleng panalangin. Sabihin mo, Panginoong Hesus, ako'y isang makasalanan at ako'y lumalapit sa iyo ngayon. Ako po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking sariling tagapagligtas. Diyos, hari ng aking buhay. At simula ngayon, ako'y maglilingkod na sa iyo hanggang sa walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung napanood nyo itong video na to, ay huwag kalimutan pong i-share para marami pang maabot itong mensahe na to, para marami pang makakilala sa Panginoon at tumanggap, at marami pang mabless through this message. So God bless everyone. Shalom.